Ah, Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Magandang gabi sa Pilipinas at magandang araw o gabi sa inyong lahat kung saan mang dako ng mundo. Sa lahat ng mga nagsusubscribe dito sa gawain ito, magandang gabi o magandang araw sa inyo at sa lahat ng nakikinig. Maraming salamat po sa araw na ito dahil nandito naman tayo muling magkasama-sama upang makikinig ng magagandang balita. Uh, sa pamamagitan ni Brother Albert, ihahatid niya ang magagandang balita na galing sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, aking tinatawag ang si Sister Shirley sa ating opening prayer. Papuri at parangal, pasasalamat ang aking binabalik sa ating Diyos na buhay. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kami po'y lumalapit sa iyo, Panginoon, na may pagkababaang loob, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila namin ang iyong banal na pangalan. You are the same yesterday, today, and forever, O Lord. Panginoon, itinataas ko po ang gawain ito, na Church of God in Christ Jesus, Panginoon. Ang sinuman, Panginoon, ang may mga bahagi sa gawain ito, Panginoon, ay kayo na po ang basbasan mo po kami, Panginoon. Kami po iyong gamitin, Panginoon. Tinataas ko po, Panginoon, ang aming mahal na kapatid na si Brother Albert, Panginoon, na siya ang maglalahad ng iyong banal na pangalan na nanggagaling sa iyong, Panginoon, ang kanyang katalanungan, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa mga nakikinig, Panginoon. Panginoon, kami po yung lumalapit na may kababaang loob, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Panginoon, basbasan mo po kaming lahat ng iyong makapangyarihang kamay nang upang kami makatupad sa iyong mga layunin sa aming buhay, Panginoon. Sundin ang mga katotohanan upang kami, Panginoon, ay makalakad sa iyong harapan upang kami, Panginoon, ay makatupad, Panginoon, ang aming ginagawa sa araw ng linggong ito at hindi lamang, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo po kami, Panginoon, ng patnubayan at gabayan, Panginoon, sa lahat ng oras, Panginoon, kasama ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang lahat ng sumasagop sa gawain ito, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin na ang lahat ng mga nakikinig at ang mga nagsusubscribe at ang bumubuo ng gawain ito, Panginoon, kayo po ang nakakaalam, Panginoon, ng kanilang bawat pagkatao, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami po, Panginoon, ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala, Panginoon. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga isip, salita at sa gawa. Ganon din po, Panginoon, sa aming mga kahinaan sa aming buhay, Panginoon. Patawad po, Panginoon, na upang kami, Panginoon, ay nararapat tumanggap ng iyong mga biyayang walang hanggan, Panginoon. Panginoon, patnubayan mo po ang lahat ng ang aming buong mundo, Panginoon, at nawa po, Panginoon, ay matanggap na silang lahat, Panginoon, ninyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, kami lumalapit, Panginoon, na nawa ang nangyayari sa buong mundo, Panginoon, ay kayo na rin po ang nakakaalam, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming bayang Pilipinas, Panginoon. Panginoon, tulungan mo po ang lahat ng mga mamamayan sa buong mundo, Panginoon, at hipuin mo po sa iyo silang lahat, Panginoon, sa iyong mapagpalang kamay upang, Panginoon, maging tahimik ang aming mundo, Panginoon. Panginoon, kayo po ang aming inaasahan na nawa po, Panginoon, ang lahat ng ito, Panginoon, na iyong pakinggan sa aming munting gawain ito, Panginoon. Pero, Panginoon, isa o dalawa ang nananalig sa iyo, Panginoon, ay iyo po ay iyong patnubayan, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa mga pagpapalang walang hanggan, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga biyayang iyong pinagkakaloob. In Jesus' mighty name we pray. Amen.
Psalm chapter 1, verses 1 to 6. The way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by streams of water that yields its fruits in its seasons, and his leaves does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Ngayon naman si ating tinatawag si Sister Merle sa kanyang IT. Magandang buhay po sa ating lahat, Panginoon. Siksik, liglig at umaapaw na biyaya ang matanggap namin sa iyo, Panginoon. Ang aking ibabahagi ay mula kay San Marcos 1 verse 12 to 15. Pagkatapos, dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at doon tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel. Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Sa ating ginagalawang mundo ngayon, maraming temptation sa paligid natin. Ang tukso raw ay parang isang pagsusulit, isang pagsubok. Kung tayo ay naging tapat at mabuti sa ating mga gawain at humihingi lagi tayo ng tulong sa Diyos sa ating pagdarasal, hindi tayo dapat matakot sa tukso. Si Jesus ay tinukso ng demonyo, subalit hindi siya nagpadaig. Tapat si Jesus sa kanyang mga gawain. Alam niya na ang pagiging tapat ay sandata niya laban sa tukso. Dapat maging tapat tayo sa pagdarasal. Tapat tayo sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Ang katapatan sa ating mga banal na ginagawa ay makatutulong malagpasan ang tukso. Sa pagharap sa tukso, kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kaya napakahalaga
ang katapatan sa pagdarasal at nagiging matatag tayo sa paglaban sa tukso. Mapagtatagumpayan natin ang tukso sa ating buhay na biyaya ni Jesus at sa tulong ng ating kapwa. Tayong mga tayo ay madaling matukso. Ang sabi nga dito sa aking munting tindahan, temptation daw yung aking tindahan. Kasi nga, wala man lang talagang safe na tarangkahan na para gawaan ng hindi maganda. Pinagdarasal ko na lang to gabi-gabi na bigyan ng proteksyon ng aking itong tindahan. Kasi talagang kayang-kayang iransak ang laman ng tindahan ko. Kaya sabi ko kay Lord, proteksyonan niyo po ang aking tindahan. Hadlangan niyo po, Panginoon. Yun palagi ang aking pinagdarasal gabi-gabi. Sa tuwing ako matutulog, lagi ko sabi na proteksyonan niyo po ang tindahan ko. Hadlangan niyo po ang may mga taong may mga masamang intensyon sa aking tindahan, na hadlangan niyo po. At natutuwa naman ako dahil tuwing umaga, sinisilip ko yung tindahan ko. Sabi ko, sana walang nangyaring hindi maganda. Napakabuti talaga ng Diyos. Dahil araw, mag-iisang taon na nga ako, ayan pa rin ang aking walang nawawala sa aking tindahan. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Maging tapat lang tayo sa Panginoon sa pagdarasal. At yung tuksong iyan, ipasa Diyos natin sa lahat ng mga tukso, ipasa Diyos natin sa lahat. Ang Diyos lamang talaga ang makapagpipigil noon. Kahit tayo na may takot sa Diyos, mapaglalabanan natin ang tukso. Hindi tayo makakagawa ng mali. Ano man ang dumating sa atin, maging madasani lang tayo, ilapit natin lahat sa Diyos ang ating mga agam-agam, ang lahat ng ayaw nating mangyari sa buhay natin, at higit sa lahat sa mga taong tinitempt tayo. Kailangan po, Panginoon, sana makapulot ito ng aral sa inyong lahat. To God be the glory. Amen. Ngayon naman ating tinatawag si Brother Albert sa kanyang magandang balita na ihahatid niya sa atin na galing sa Panginoong Hesus. Magandang araw po sa inyo, mga minamahal na magulang at kapatid. Magandang gabi dyan sa ating mga kapatid sa Pilipinas, at magandang hapon naman din sa ating mga minamahal na kapatid sa UK. At ganun din sa iba't ibang panig ng mundo, kung sakaling sila ay makita nila ang ating napakaliit at napakasimpleng gawain ng paglilingkod sa Panginoon. Maganda yung tinalakay ni Sister Merly sa kanyang ibinahagi sa atin yung Ebanghelyo ni San Marcos, Mark chapter 1 verses 12 to 15. Basahin ko nga po sa Tagalog. Ito po ang sinasabi. Mark chapter 1
verse 12 to 13. Verses 12 to 13. Ito po. At pagdakay, itinaboy siya ng Espiritu sa ilang. At siya'y nasa ilang na 40 araw na tinutukso ni Satanas. At kasama siya ng mga ganid at pinaglingkuran siya ng mga anghel. Pagkatapos ngang madakip si Juan, ay napasa Galilea si Jesus na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Ayan, my dear brothers and sisters. So, ang atin pong hinihintay ay yung kaharian ng Diyos. Hinihintay po natin yung kaharian ng Diyos. Pero ang kaharian po ng Diyos, my dear brothers and sisters, na andito na. Pero kuminsan ang itinuro sa atin ay yung, basahin ko nga po sa inyo, aklat ng Mateo 6, Mateo 6:9. Mateo chapter 6, verse 9. Ito po. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Dumating nawa ang kaharian mo. Ito po'y panalangin na itinuro ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang mga alagad. Pero actually po, dumating na ang kaharian ng Diyos. Kaya kung ating pong idadako rito sa aklat ng Marcos chapter 1 verse 15, ang sabi niya rito, at sinasabi, naganap na ang panahon, malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo'y magsisi at magsisampalataya sa ebanghelyo. Bakit po malapit ng sinabi ng ating Panginoon Jesucristo? Bakit po malapit na ang kaharian ng Diyos? Malapit na po ang kaharian ng Diyos sa mga taong nagsisisi at magsisisampalataya sa ebanghelyo. Kapag ka po tayo nagsisi at nagsisampalataya sa ebanghelyo, tayo po ay hindi umaasa sa pagdating ng kaharian ng Diyos, kundi tayo ay kabahagi na ng kaharian ng Diyos. Kaya yung malaunang panahon na itinuro sa ating naghihintay ng paghahari ng Diyos, dumating na po ang paghahari ng Diyos. Katunayan po'y nasa kaibuturan ng puso ng bawat isa sa atin ang paghahari ng Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Lucas chapter 17 verse 21. Ito po sinasabi. Sa 20, at palibhasa ay tinanong siya ng Pariseyo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. At sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. Ni sasabihin man nila, naririto o naririyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. So yung hinihintay nating kaharian ng Diyos, nasa atin na. Bakit po? Kasi habang ang salita ng Diyos ay ating isinasabuhay, ating sinusunod, ang kaharian ng Diyos ay nasa sa kaibuturan ng ating puso, my dear brothers and sisters. Ni sasabihin man nila, naririto o nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Kaya nga sabi ng Panginoon,
Malapit na ang kaharian ng Diyos. Magsisampalataya sa Ebanghelyo. Doon sa mga taong nagsisisi at sumasampalataya, talagang malapit na malapit ang kaharian ng Diyos. At habang isinasabuhay natin ang pagsisisi at ang paniniwala sa Ebanghelyo, pumapasok na tayo sa pintuan ng kaharian ng Diyos. Basahin po natin sa aklat ng Colossus chapter 1, Colossus chapter 1 verse 13. Ito po sinasabi para patunayan ko sa inyong naririto na ang kaharian ng Diyos. Ang sabi rito ni St. Paul in his letter to the Colossians na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Saan po tayo iniligtas? Sa kapangyarihan ng kadiliman. Ano po ang ginamit niyang pagliligtas para tayo makabahagi ng kanyang kaharian? Ang Ebanghelyo. Kaya sabi rito na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin. Inilipat ka na habang ikaw ay sumusunod sa kanyang paghahari, habang ikaw ay sumusunod sa Ebanghelyo niya. Huwag ka lang luluhod sa mga bagay na nilikha ng kamay ng tao o sa anumang bagay na nilikha ng katalinuhan ng isip ng tao. Pumapasok ka na sa kaharian ng Diyos na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Saan tayo iniligtas? Sa kapangyarihan ng kadiliman. Kadilimang mga maling aral, kadilimang kadilimang kontra sa salita ng Diyos. At naglipat sa atin sa kaharian ng kanyang anak. Sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. So tayo pala'y inilipat na, my dear brothers and sisters. Kaya pala habang tayo nasa kadiliman, ay hindi tayo, malayo pala tayo sa kaharian ng Diyos. Basahin ko po sa inyo sa aklat ng Galatia, chapter 5, verses 19. Ito po yung paborito ni Brother Randy. Laging binabasa niya ito eh. At hayag ang mga gawa ng laman. Ito po ang gawa ng kadiliman eh. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito, pakikiapid, parumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya. Yung hidwang pananampalataya hindi naman iniuutos ng Panginoon. Mga kapanighilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpaunang ipaalaala sa inyo tulad sa aking pagpapaalaala ng una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Bakit po hindi magsisipagmana? Ay kasi ang mga pinagagagawa po itong mga ini-enumerate na ito. Ito po'y palatandaan na tayo nasa kadiliman. Pero habang tayo ay sumusunod sa kanyang mga aral ng Ebanghelyo, ng hindi pagsamba sa Diyos-Diyusan, ng hindi pangkukulam, ng hindi pagtataniman, ng hindi pagtatalo, ng hindi paninibugho, ng hindi pagkakaalitan, ng hindi pagkakampi-kampi, ng hindi pagkakabahabahagi, ng hindi hidwang pananampalataya, na hindi kapanaghilian, na hindi paglalasing, hindi kalayawan, at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito. Ayan, pinagpaunanan niya. Kung hindi natin ginagawa lahat ng ito, my dear brothers and sisters, ito po ang gawa ng kadiliman. Kaya balik ulit tayo roon sa Colossus chapter 1 verse 13. Ayan, yan po ang gawa ng kadiliman. Yung mga enumerate na yan sa Galatia chapter 5 verses 19, 20,
Yan, 21 po yata, hanggang 21 yata yan. Ngayon balik tayo sa Kolosas. Yan po ang gawa ng kadiliman na pinasuko ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya sabi rito ni St. Paul, Colossians chapter 1 verse 13, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Paano tayo iniligtas? Iniligtas tayo sa paglalasing, iniligtas tayo sa kalibugan, sa pakikiapid, sa lahat ng karumihang in-enumerate doon sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Tayo iniligtas mula roon ng Panginoon na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng kanyang anak ng kaniyang pag-ibig. So my dear brothers and sisters, kapag ka po pala yung mga gawa ng kadiliman iyon, kasi po gawa ng kadiliman yun basahin ko nga po sa inyo na patunayan kong sa Biblia, binabanggit na yun yung mga kadiliman Dito po sa aklat ng Roma, ito po. Roma chapter 13 verse 12. Ang sabi ko ay ganito. Ito po, gawa ng kadiliman to. Yung sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, gawa rin po ng kadiliman yon. Kaya kung ating aalisin ang lahat ng iyon, pumapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi rito sa Roma chapter 13 verse 12, ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman. Ano po ba ang gawa ng kadiliman? At ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Yun po yung Ebanghelyo. Yun ang sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan. O ito po pala, gawa ng kadiliman. Yung ini-enumerate din doon sa Galatians chapter 5 verse 19. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan. Huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong paglaanan ng laman upang masunod ang mga kahalayan nito. So my dear brothers and sisters, alam na natin ang gawa ng kadiliman. At dahil sa pagwawaksin natin sa mga gawang ito ng kadiliman, tayo'y inililipat ng Diyos sa kaharian ng kanyang anak na iniibig. Ito po, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. At naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Ang tanong dito, sakop na ba kayo ng kaharian ng Diyos o patuloy na nasa kadiliman pa? Kapag ka po nilalabanan ng ating pananampalataya sa Diyos ang mga gawa ng kadiliman, paglalasing, kalibugan, pakikiapid, pagnanakaw, lahat ng masasama, yan po ay palatandaan na tayo nasa sa kaharian na ng Diyos. So we are very lucky, my dear brothers and sisters. Kaya nga po, ang hiling sa atin ay sundin ang kanyang kalooban. Para nan sa langit, ganun din dito sa lupa. So my dear brothers and sisters, naintindihan na natin ng Ebanghelyo ng Panginoon ang naglilipat sa atin mula sa kadiliman patungo sa kaharian ng ating Panginoong Hesukristo. So tayo po ay pumapasok na sa kaharian sa mga taong ibinawaksi ang gawa ng kadiliman. At kung tayo po ay nasa kanyang paghahari, my dear brothers and sisters, ay kailangan tayo po ay maging tapat sa ating pananampalataya sa Kanya. Basahin po natin sa aklat ng Roma chapter 12 verse 9. Ito po sinasabi,
sa verse 9, ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama. Makisanib kayo sa mabuti. Kapuotan ninyo masama. Lahat ng mga bagay na ayaw ng Diyos na gawain natin, wag nating gawain. Kapuotan natin ang paggawa ng masama. At saan tayo makikisanib? Makisanib kayo sa mabuti. Alin po ang mabuti? Ang salita ng Diyos ang mabuti. Roma chapter 12, Hebrew. Roma chapter 7 verse 12. Ito po pala. Roma chapter 7 verse 12. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. Alin daw po ang mabuti at ang matuwid at ang banal? Ang kautusan ng Diyos. Yung gospel of our Lord Jesus Christ, yan po ang mabuti. So, maaaring sa ating paningin ay mabuti at ayon sa ating panlasa ay mabuti, dapat po ang ating batayan ng paggawa ng mabuti ay yung gospel of our Lord Jesus Christ. Ito po ang kabutihang katanggap-tanggap sa Diyos. Maari sa ating paningin, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay mabuti. Kaya nga po tayo luhod ng luhod sa mga ribulto. Mabuti sa ating paningin, pero pagka sa Diyos, hindi po pala mabuti. My dear brothers and sisters. Kaya nga isa sa ipinagbabawal niya, huwag sasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yan po ang mabuti. Huwag sumamba sa Diyos-Diyosan. Wala po akong bagay, wala po akong relihiyon na gustong sagasain sa aking sinasalita. Ang aking pong sinasalita ay kung anong ipinasasabi ng Diyos. Kung ano ipinag-uutos ng Diyos. Kung ito man po'y nakakasugat sa ating damdamin, hindi ko po intensyon na sumugat ng damdamin ng kahit na sino. Ang aking pong layunin ay ilahad sa inyo ang katotohanang nakalagay sa Biblia. At sa ating pagsunod sa kanyang banal na kautusan at sa mga bagay na mabuti, tayo po ay nakakabahagi ng kaharian ng Diyos. Ito po yung isang paborito ni Brother Randy na talata. Doon po sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 33. Ito po ang sabi. Madalas ko po itong marinig kay Brother Randy. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Ang nagsasalita po nito ay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tanong, sasabihin ba ito ng ating Panginoong Jesucristo kung walang posibilidad na makamit mo ang kaharian ng Diyos? Ipapahanap ba ng ating Panginoong Jesucristo ang kaharian, ang kanyang kaharian kung walang posibilidad na iyong makamit at makamtan ang kanyang kaharian? Hindi na sana niya sinabi ang mga salitang ito. May posibilidad na makamit natin ang kanyang kaharian. Sa anong paraan? Sa pagsunod sa kanyang ebanghelyo. Sabi sa binasa ni Sister Merly sa aklat ng Mark chapter 1 verse 15, magsisi. Malapit na. Anong tawag doon? Mark chapter 1 verse 15. Sinasabi, naganap na ang panahon. Naganap na, talagang
at malapit na ang kaharian ng Diyos. Bakit malapit na? Kasi noong mga panahong yon, ipinapahayag ng Ebanghelyo na magpapalaya sa mga tao mula sa kadiliman upang tayo'y makabahagi sa kaharian ng kanyang anak na si Jesus. Kaya sabi rito, sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi, itong requirements, magsisampalataya sa Ebanghelyo. Bakit po dapat sampalatayanan ng Ebanghelyo? Kasi po sa Roma 1:16, ito po sinasabi. Roma chapter 1 verse 16. Sapagkat hindi ko ikinahihiyang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katuwiran, yun din pala naman ang katuwiran eh. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag. O yun, kung naghahanap ka, ipinahahanap niya ang kanyang kaharian at katuwiran, ay dito mo rin pala sa Ebanghelyo makikita ang kanyang katuwiran. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Praise God, my dear brothers and sisters. Sabi ni Sister Merly, lagi niyang hinihiling sa Diyos na walang maganap na masama sa kanyang munting hanap buhay at ipinagkaloob ng Diyos. Isang bagay ang nakikita kong natutuwa ang Diyos sa ating kapatid kay Sister Merly. At yun ang kanyang pakikibahagi sa mga salita ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay talagang malapit na sa bawat isa sa atin. Every time na ating sinusunod ang kanyang kalooban, tayo po'y pumapasok na ng unti-unti sa kanyang kaharian. At habang ang kanyang katuwiran at mga aral ay ating pinag-aaralan, hanggang sa malubos ang ating karunungan at kaalaman sa biyaya ng Diyos, puli tayo ay nasa sa loob ng kanyang paghahari. At kung tayo saklaw ng kanyang paghahari, maraming mga benepisyo ang ating tatanggapin. Huwag kayong mabalisa sa inyong isusuot, huwag kayong mabalisa sa inyong kakanin, huwag kayong mabalisa sa maraming bagay, sapagkat kapag hinanap natin ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, lahat ng bagay na ito ay idaragdag niya sa atin. The favorite verse of Brother Randy. Seek ye first His kingdom and righteousness. Saan matatagpuan ang kanyang paghahari? Sa kalooban mo. Bakit sa kalooban? Sapagkat habang tinatanggap mo ang kanyang salita, habang isinasa buhay mo ang kanyang salita, without any reservation in your life, in your mind, ikaw ay nakakabahagi na ng kanyang kaharian. Kaya yung panalangin itinuro ng ating Panginoon Jesucristo, ang sabi niya, dumating nawa ang iyong kaharian. Dumating na po sa mga taong tumatanggap sa kanyang ebanghelyo, nagsasabuhay ng kanyang mga banal na salita, naruroon na ang kaharian ng Diyos. At sino po ang hari ng paghahari ng kaharian ng Diyos? Kung tinatanggap natin si Kristo kasama ang kanyang salita, si Kristo ang hari sa kaharian ng Diyos. So my dear brothers and sisters, yan po ang ipinababatid sa atin ng mabuting balita na Mark chapter 1 verse 15. Tayo po ay kabahagi na ng salita ng Diyos kung ating tinutupad ng buong puso at sumasampalataya tayo
sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung gusto naman natin na tayo ay hindi pumasok sa kanyang kaharian, ay yun po ay nakalagay sa Galatia chapter 5 verse 19, 20, and 21. Kaya ang sabi ni St. Paul sa 21, hindi papasok sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng mga bagay na ito. Yung mga gawa ng kadilimang yan, kung ating iwawaksi at ating pagtatagumpayan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo, mula sa kadiliman, ililipat niya tayo sa kaharian ng kanyang anak na ating Panginoong Hesukristo. And that is our mission. Basahin po natin sa Aklat ng Gawa, chapter 26, verse 18. Ito po sinasabi. Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Ano po ang pandilat ng mata? Yung Ebanghelyo ni Kristo. Kasi marami sa atin tulog. Pero pagka po kayo nakikinig na Ebanghelyo ni Kristo, hindi po ba nadidilat ang ating mata? Upang idilat mo ang kanilang mga mata. Hindi po naman ako nagpapadilat ng mata niyo. Ang Ebanghelyo po, wala naman akong kapangyarihang magpadilat ng mata. Yung Ebanghelyo po nagpapadilat ng mata. Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y balik sa ilaw. Sino po ang ilaw? Ang ating Panginoon Jesucristo. John chapter 8 verse 12. Siyang ilaw ng sanlibutan. Upang sila'y balik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas. Kapag ka po pala tayo nasa kadiliman, tayo nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ayan. Upang balik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Diyos. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran. Nagkakaroon po pala ng kapatawaran sa ating mga kasalanan kapag tayo'y sumusunod sa kanyang mga banal na salita at sumasampalataya tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga manas sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin, sabi ni San Pablo. So dito po sa aklat ng Juan chapter 12 verse 48, ito po sinasabi. Ito po, verse 48. Ayan, kaya po upang tayo tunay na mapapasok sa loob ng paghahari ng ating Panginoon Jesucristo, ito po ang isang napakagandang daan. At sabi po sa aklat ng John chapter 12 verse 48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Ang pagtanggap po kasi kay Kristo, dapat po pagtanggap din sa kanyang mga utos at aral. Hindi po natin maaari sabihin, Lord, tinatanggap kita sa aking puso. And yet, ikaw na may luhod ng luhod dun sa hindi dapat luhuran. Maaari sa bibig, tayo'y mananampalataya kay Kristo. Pero sa katotohanan, tayo po ay antikristo. Kaya ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. So ito po, dito po nabubuod ang isang tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang sapat na sabihin natin, Lord, please enter into my heart. Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon ng aking buhay at sariling tagapagligtas. Kung hindi rin naman, Lord, tinatanggap kita at tinatanggap ko rin ang lahat ng iyong mga aral at kautusan at iyong mga salita. So my dear brothers and sisters,
Maraming salamat sa Panginoon sa araw na ito at sa inyong walang sawang pakikinig ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo. Dalangin ko sa Diyos na nawa ay bigyan pa tayo ng napakarami pang pagkakataong tulad nito na kung saan ang kanyang mga banal na salita ay ating marinig sa ating mga tainga, maglagos sa ating mga isipan at sa kaibuturan ng ating puso at magbunga ang ating buhay sa mabubuting mga gawa. Sa ganitong paraan, my dear brothers and sisters, masasabi natin na mula sa kadiliman, tayo'y hinango ng Diyos patungo sa kanyang banal na kaharian. To God be the highest glory. Amen. Maraming salamat, Brother Albert. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, dahil nandito na po kami muling nagkasama-samang magkakapatid, Panginoon, sa paniniwala, Lord, upang muli naming isapuso, Panginoon, ang aming mga naririnig, ang aming nalalaman, Panginoon, na mga magagandang balita na nanggagaling sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa buong isang linggo na pagbibigay ninyo sa amin, Lord, ng good health, Panginoon, at sa pagproteksyon ninyo sa amin, Panginoon, lalo na sa aming mga pamilya, Lord. Lord, humihingi rin po ako ng kapatawaran, Panginoon, sa mga nagawa ko mga pagkakamali, Panginoon, kung ano man po, Lord, ang aking mga pagkakamali na nagawa, Panginoon, ako po'y taos-pusong humihingi ng mga kapatawaran, Lord. At nagpapasalamat din po ako, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw, Lord. Natatanggap namin ng aking buong pamilya, Panginoon, at ng aking mga kapatid dito, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na aming natatanggap, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Itinataas ko po sa inyo lagi, Panginoon, itong aming gawain na Church of God in Christ Jesus, Panginoon, naway magpatuloy-patuloy po, Panginoon, ang inyong paggabay sa amin, Panginoon, pagproteksyon ninyo sa amin, Lord, upang kami po, Panginoon, ay bigyan nyo ng lakas, Panginoon, upang makapaghanap buhay, Panginoon, para sa aming mga pamilya, Lord, at maka-share din po kami, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon, na mga nangangailangan, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga partisipasyon sa gawain ito, Panginoon. Lalo na si Brother Albert, sila Sister Shirley, Panginoon, sila Brother Randy, Sister Levi, sila Sister Mirley, Sister Joy, at ang aking mga anak, Panginoon, at ang lahat pa, Panginoon, na nakikipag-participate sa gawain ito, Panginoon. Naway bigyan niyo po kami, Panginoon, ng good health lagi, Panginoon. Naway gabayan niyo kami lagi, Panginoon, at i-guide niyo po kami, Panginoon, sa pang-araw-araw na gawain namin, Panginoon. Kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming mga pamilya, Panginoon, saan mang dako sa mundo, Panginoon, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Itinataas ko rin po sila sa inyo lahat, Panginoon, naway lagi niyo rin po silang gabayan at proteksyonan, Panginoon. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng good health lagi, Panginoon. Lagi niyo rin po silang i-guide, Panginoon, sa kanilang pang-araw-araw na mga gawain, Panginoon. Ganon din po, Lord, itinataas ko rin po sa inyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Naway lagi niyo rin pong gabayan at proteksyon ng Panginoon. I-guide niyo po lagi ang aming presidente, Panginoon, ang lahat ng mga namumuno, Panginoon. Kayo na pong bahala sa kanila, Lord. Naway mapaganda po nila, Panginoon, ang takbo ng aming bayang Pilipinas, Panginoon, upang maibsan ang paghihirap, Panginoon, ng aming mga kababayan, Lord. Itinataas ko rin po sa inyo, Lord, ang lahat ng may mga karamdaman sa oras na ito, Panginoon. Naway pagalingin niyo po lahat, Panginoon. Hipuin niyo po silang lahat, Panginoon, sa inyong makapangyarihang kamay, Lord. Ganon din po, Lord, ang lahat ng mga taong mga nagugutom, Panginoon. Kayo na po ang bahala, Lord. Ako po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa mga vlogger na inyong mga ginagamit, Lord, upang maghatid ng
mga biyaya, Panginoon, sa mga nangangailangan, Panginoon, lalo na po, Lord, sa mga liblib na lugar, Panginoon. Alam ko po, Lord, na kayo po ang may gawa ng kayo po ang may utos, Panginoon, sa mga taong ito, Panginoon, na maggagawa sila ng vlog, Panginoon, upang makatulong sila sa lahat ng mga nangangailangan, Panginoon. Itinataas ko rin po sa inyo, Panginoon, ang lahat ng mga nagsasuffer ng mga kalamidad, Panginoon, sa mga sunog, sa baha, Panginoon, sa mga lindol, sa mga gira, Panginoon. Naway, lagi niyo po silang proteksyonan, Panginoon. Iligtas niyo po sila, Panginoon, na maging maayos po silang lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin, Panginoon, sa inyong walang sawang pagmamahal sa amin, Lord. At itinataas ko rin po sa inyo itong bansang aming pinagtatrabahoan, Lord. Naway gabayan niyo rin po, Panginoon, ang aming Prime Minister, Panginoon, at ang lahat ng mga namumuno din, Panginoon. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Panginoon. Naway upang mapabuti rin po, Panginoon, na ang aming mga trabaho, Lord. Naway lagi po kaming may trabaho, Panginoon, at itinataas ko rin po, Panginoon, na makahanap po ako, Panginoon, ng maayos na trabaho, Panginoon, pati na ang aking kasamahan, Panginoon, na si Bila, Panginoon, at ang lahat ng mga walang trabaho, Panginoon, naway makahanap kami ng magandang trabaho, Panginoon, upang makatulong kami sa aming mga pamilya, Lord. At maraming salamat din po, Lord, sa buhay ng aming mga employer, Panginoon. Ang pagbigay ninyo ng mga biyaya, Panginoon, maraming salamat po, Lord, dahil kami po, Panginoon, ay nakikinabang din po, Panginoon, sa mga biyaya na binibigay ninyo sa kanila, Panginoon. Gabayan niyo po lahat, Panginoon, ang aming mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa inyong kabutihan sa amin, Lord, sa walang sawang pagmamahal ninyo sa amin, Panginoon, hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, naway muli kaming magkasama-samang mga magkakapatid, Panginoon, dito sa Church of God in Christ Jesus, Panginoon, upang makinig ulit ng inyong mga banal na salita, Lord. Maraming salamat po, Lord. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Maraming salamat, mga kapatid, sa ating pagsama-sama dito, sa lahat ng mga dumalo. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa lahat ng mga nagsusubscribe at sa lahat ng mga nakakapakinig sa gawain ito, mga kapatid. Maraming salamat po, mga kapatid, hanggang sa susunod na linggo. Naway hindi kayo magsasawa sa pakikinig sa gawain ito, mga kapatid, upang mapakinggan natin ang magagandang balita na galing sa ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Brother Albert. Maraming salamat. Amen.